Treasure hunting weekend mga katiyats. Meron kaming babalikan ngayon. Ito yung aming na-detect 2 years ago na hugis barko. Ayan, na napakalaging bato na hugis barko. Positive siya sa detection na treasure under sa barko. Kaya nang merong magandang scanner itong kasama namin ay aming dinetect. Napakagandang barko talaga, no? Ayan, no? Aming dinetect ito, binalikan, pero hindi na siya positive sa scanner. So palagay ko ay may nakakuha nito kasi isang taon nang nakalipas bago kami bumalik. Make that halos 2 taon pala. At sa gilid nitong barko na ito ay meron ng hukay sa gilid niya. Hindi lang gaanong malata kasi medyo matagal-tagal ng hukayan. Sa gilid pala hinukay. Kaya halos kapareho ito ng marker na nakita nung ating isang ka-vlogger sa Facebook. Yung meron siyang nadiskubring barko, nabutas na rin ang kilid or gilid ng barko, nabutas na rin. Katulad nito, ang gilid nito ay butas na. Okay, kaya ito ang ating pagpendulum niyan. Ayan, sa may triangle talaga umiikot. At nang i-ano ko rin yan, i-KS sa locator natin ay doon mismo ang ikot niya. Ayan, so sintrong-sintro sa sa triangle ang item. Under ay mayroong naghukay na hindi namin alam. Well, palagay ko treasure recovered ito. Kaya ito ang pagbalik namin, atin panoorin. Treasure hunting weekend. Punta kami ngayon sa malaking bato na hugis speedboat. So ang creek ang puntahan natin. Siguradong narito yung barko. Kasi creek nga ito. So barko means tubig. At ang creek ay may tubig. Kaya ang mga marker na hugis barko o baruto, ang treasure siguradong nasa creek. Ayan. Meron palang dito. Source ng tubig. Ito, malapad na bato ito. Ayun yung isa laking bato. Laki rin ito Mamaya malaman natin saan. Meron ito, pendulum. Si Pendulum Man. Ito yung hugis barko. Tingnan nga natin sa malayo. Kaya niya box. Kung front ng speedboat. Ito yung rear. Pupa Prua. Pupa Prua. Ito. Pupa Prua. Meron siyang katabing sa pangmalaking bato. Ayan. Iskanta. Meron pala dito isa pa. Isa pang malaking bato. Ini ato igon.
Mm. Okay. Ato lamang na yung kuman adlaw kay dili gana na adlaw. Dito, pwesto. Tama ko to bang. Sa lubi. I-reset ni. Oo. Listo nimo kay basig mo ka na. Sagbira siya na kumpa ka ba. Sagbira na kaniyang muok. Magambit ko magpulat siya. Dito south, north diri. Dito tapat. Sagbira siya sagbira na magpulat ka na. Yung Shirley yung ang kuan, south. Tama nga ito. Ang mga ito. Masangga na siya. Puro nga pang kung off ba na siya dito. Pero mag-off namin dito pag magpunit. Ini po siya. Yung kono to makuan diri. Di mo blow diri. Oh. Anak nga sa motobang na sa diri. Lord. Ginama. Mamaya ko may starting din na. Uy, pula. Dahil sa likod. Sige. Pwede na yato banggong. Bakit mo yung kisda ang gamit. Di sa tambak set. Dako, daan siya oh. Daan nag-start 2.6. Nakasinggit ni na klase. Nag-start siya sa 2.9, 2.6. Sigurado ni. Singgit ni. Oh, diara oh. 3,000 na. Diara ang ayaw paglakaw na. Ano ara? Nag-start siya pag-unan on 2,000. Dako ito starting. Amoy na makabagat ng 30 ini na. Nahara na. Yeah. O, basta mag-start sa 2,000. Chris ni mo 30 na ni. I-backshot lagi kadto niya pag-start 2006 dayon. Kuha ako ng bayarin ng baruko sa video. Ito ko ba ng bayarin ng baruko? Para kuwawag makuha ka na. Ang barko. Ito yung barko. Tapos yung kanyang dulo. Nakaharap doon mayroon palang bato na malaki. Ito mga katiyatso. Nandito ako sa dulo ng barko. Ayan. At doon, yun pala, mayroon napakalaking bato doon. At yun ang aming puntahan, yung malaking bato na ron. So, confirm natin mga ka-TH na naglaho. Nawala yung na-detect namin noon 2 years ago ay nawala. Ngayon namin ron tayong dalang magaling o magandang scanner. Ito yung Proton Elec LB16 ay wala. Napakababa ng reading niya. At merong butas sa gilid. Ito, merong butas sa gilid sa baba ng barko. Hindi kami ang gumawa niyan eh. Ayan o. Kaya yan ang ano ko. Na baka mayroon na ngang nakahukay diyan.
Okay, kaya shift tayo. Lipat tayo sa plan B. Sa plan B, ang dulo, ang puwet, tsaka unahan nitong barko ay parehong pointer yan. Merong nasa puwet, sa puwetan, at pwede rin nasa front ng barko. Pero sa front ng barko ay walang kahit isang bato eh. Nasa puwetan ng barko ang merong remarking sa niyog. Merong remarking sa niyog. Papakita natin yon, at hindi lang remarking sa niyog, ay tinuturo niya ang pinakamalaking bato na halos kasing laki ng bahay. Meron palang bilog, oh. Ayan, oh. At merong V papuntang ano talaga, oh, under or front or gilid. So parang tama yung naghukay, kaya baka nakuha nga dahil wala nang detection wala nang natira. Kahit sa proton wala na, kaya ito siguro isang recovered treasure na bago pa lamang. Okay, medyo naunahan tayo ng trupa kasi 2 taon natin binalikan kaya palagay ko nga ay naunahan. Okay, so patuloy kami doon sa unahan. Aming titingnan yung napakalaking bato. Sa puwitan nitong barko ay merong niyog na may remarking, at in straight line ay yung malaking bato na parang bahay. Ang lagi-lagi talaga. Siguradong merong tinago doon. Napakalaking bato ito. Ayan, oh. Hindi mo na makikita na malaking bato siya kasi tinutubuan na siya ng mga ng mga kahoy, ng mga vegetation, balot na balot. Pero yan, pasukin namin yan sa susunod na video, ay makikita nyo ang pagpasok namin dyan. Okay, so ako'y magpaalam na mga ka-TX. At good luck sa inyong pag-treasure hunt sa kabundukan. Pinapakita ko lang ang video ng aming mga lakad para naman kayo magkaroon ng determinasyon, at magkaroon din kayo ng lakas na loob na umakyat ng bundok. So ayun yung remarking sa niyog. Andin sa unahan yan ay napakalaking bato. Parang 2-story, ang laki talaga ng bato, ang taas pa. Okay, so comment na lang sa ating comment section, at siya nga pala, Merry Christmas sa lahat at manigong bagong taon. Sana ay surtihin na tayo bago pa magkagulo sa WPS. Sana ay makakuha na tayo ng mga kamote lamang. Ibig sabihin ng kamote ay medyo mababaw na mga item. Kami magpaalam na aking tropa. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.